ating Sunday School. Uh, we're continuing yung pag-aaral natin sa Reformed Baptist Covenant Theology. And we have mentioned na kung tayo ay mga Reformed Baptist, ang Reformed Theology ay tinatawag na parang equivalent nito ay Covenant Theology. Kaya isang surprising at isang bagay na nakakapagtaka kung tayo ay mga reform yet we do not grasp much about covenant theology because covenant theology is equivalent to federal theology and equivalent to reformed theology. And kaya kung tayo ay nagpapakilala nga na reform, mainam na mapag-aralan natin ito. Pero gusto kong makita natin ngayon sa pag-aaral natin is bago tayo sumabak doon sa mga espesipiko at mga partikular na mga bagay sa Reformed Baptist Covenant Theology, para tayong mga turista sa isang lugar na bago natin gustong puntahan yung mga espesipikong lugar, gusto natin makita yung buong mapa. At sa mapa na ito, maintindihan natin yung bigger picture, mas maintindihan natin. For example, ang title natin ngayon ay Baptist Federalism and Pedo-Baptist Federalism. This is to emphasize the point na maraming mga tao naniniwala sa federalism. Kaya ginagamit ko yung word na federalism dahil alam ko, yun ang lagi natin naririnig, 1689 federalism. Baka dumating yung point na we are thinking na ang 1689 federalism ay parang ang tayo lang, ang mga federalists. Actually, ang pagiging federalist ay lahat ng mga reform. Merong tinatawag na Baptist Federalist at Pedo-Baptist Federalist. Lahat ng Reformed Baptist ay Baptist Federalist. Lahat ng mga Presbyterian or Reformed Presbyterian, sila ay matatawag ng mga Pedo-Baptist Federalist. So, gusto natin makita yung bigger picture at isa tayo doon sa mga nag-hold sa federalism. Pero having said that, gusto natin maintindihan ano yung pagkakaiba ng mga bagay na ito. Again, if you're a member of SABC, it is my intention na mas ma-prepare tayo lalo sa upcoming conference sa May 27. And not only that, para mas lalo nating magamay yung ating pinaniniwalaan. So, kung kayo ay dati sa mga churches na nadaluhan ninyo, meron kayong mga ABCs, building blocks of Christian growth, meron kayong mga ganong bagay, meron kayong pinag-aralang confession of faith. Well, let me tell you na ang ating pinag-aaralan ngayon ay exactly ito yung parang pinaka-spine ng Reformed theology. Maaring pwedeng maging strong Calvinist ka without understanding much of covenant theology, mataas ka sa emphasis ng sovereignty of God, pero kung hindi mo gamay ang Reformed theology or yung covenant theology is the spine of Reformed theology, which means hindi ka magiging strong ang spine mo pagdating sa pagiging Reformed believer mo. Kaya again, I am challenging you and I'm inviting you na maging interested tayo dito, lalo na sa ating Sunday School na sana ay makumpleto natin at sundan at subaybayan natin ang pag-aaral na ito. These things, pag naintindihan natin, mag-iba yung pananaw natin sa Scripture, mas ma-appreciate natin yung Scripture, mas magiging makulay ang salita ng Diyos pag binasa natin, mas makikita natin yung mga, mga bagay na ito na nakita ng mga Kristiyano noon. Sabi nga ng Psalm 130, 19 verse 130, open to me, or the entrance of thy word gives light. At ito yung gusto natin, maging lumiwanag tayo, paningin natin at yung ating pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. So, umpisahan natin sa Ephesians 2:12. Dito makikita natin, may covenant of promise na binanggit itong si Paul. Sabi niya, remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. So, meron siyang binanggit na covenant. Iba yung promise, iba yung covenant. So, ito yung covenant ng pangako. It appears na meron ng sinasabi at meron ng understanding noong unang
panahon pa ang mga tao nasa lumang tipan na merong tipan ang Diyos na puro pangako at hindi iyong katulad ng tipan na binigay ng Diyos kay Moises. Alam natin yung Mosaic Covenant, nandoon yung tinatawag na gawin mo to at mabubuhay ka, pagpapalain ka, pero dito merong covenants of promise. At para sa maraming mga nag-aaral ng Biblia na reform, nakita na ngayon ito bilang ito yung most likely na covenant of grace na tinatawag sa Scripture. So magbigay tayo ng review ng mabilis. Covenant theology or federal theology is equivalent to Reformed theology. Kaya tayong mga Credo Baptist, we believe sa pananampalataya natin, we are Federalists at mga Pedo Baptist Federalists, tayo ay mga magkakapatid. Nakita natin last week yung similarity natin, the one covenant of grace, na yung 1689 framers, we were very careful to avoid the error of Socinians na nag-reject altogether sa concept ng covenant of grace. So, ang ginawa ng mga 1689 people ay mga framers, ginawa nila para ipakita nila na they are affirming yung brotherhood ng mga Westminster people. Di sila dumistansya doon, in-accommodate nila yung teaching that there is one covenant of grace. So, hindi nila lahat tinapon. Okay? So, pagdating sa covenant of grace, we are very similar. At least we believe that there is one covenant of grace. Saan tayo nagkaiba? Doon sa tinatawag na one substance, two administrations. There is one covenant of grace administrated in the Old Testament and New Testament. So, para makita natin muli, merong covenant of grace para sa Presbyterian or yung mga Pedo Baptist, merong Old Testament. Pag binasa mo yung Old Testament, merong New Testament, di ba? Sa Old Testament, merong Israel. Sa New Testament, laging makikita yung church. So, para sa kanila, it's the same thing na covenant of grace dito, magkaiba lang ng administrasyon. Administrasyon ng luma, which is Old Covenant, at yung administrasyon ng bago, which is the New Covenant. But same substance na covenant of grace. Di ba, naintindihan nyo, pag sinabing covenant of grace, dito nakikipag-deal with ang Diyos sa atin, sa Genesis 3:15, nung nahulog sa kasalanan ng tao, sabi ng Diyos, ang iyong anak ay, ang iyong seed, ang siyang magliligtas sa inyo, magkakaroon ng isang binhi, siya ang papatay kay Satanas, lilipol kay Satanas, at siya ang magliligtas. So may tipan ng biyaya, hindi kayo ililigtas ng sarili nyong gawa, yun yung kaligtasan na ibibigay sa inyo ng binhi mo, which is of course the Messiah. That is why the covenant of grace, biyaya ng Diyos, hindi makukuha sa sarili nilang lakas. Kaya itong pananaw na ito ay yung position ng mga Presbyterians o mga Pedo Baptist, at yun yung difference natin. Kaya pagtuloy nating pag-aralan yung ating Pedo Baptist federalism para maintindihan natin ano yung pagkakaiba natin sa mga reform, kung pareho pala tayong federalist, ano yung pagkakaiba natin. Well, the first observation na ginawa natin last week is that the Old Covenant and New Covenant are both the covenant of grace, at ito yung nire-reject ng Baptist federalism. So kanina, di ba, covenant of grace, tapos Old Testament, New Testament, covenant of grace yan. Yun yung Presbyterians. Pagdating sa Baptist, ekis yan. Para sa Baptist, sa 1689, pag tiningnan mo, marami sa mga framers nila naniniwala, may mga iilan naniniwala ng ganitong setup, pero ang mas pinaniniwalaan ng karamihan sa 1689 is that yung Old Testament or Old Covenant, New Testament or New Covenant, pag tiningnan mo, ito lang yung covenant of grace. Bagamat may influence, syempre, ang covenant of grace sa Old Covenant, pero hindi sila pareho na nag-iba lang ng administrasyon. Hindi sila same substance. Magkaiba
ang Old Covenant. Nabasa nyo ba sa Colossians yung chapter 2 nung sinabi ni Paul na yung mga sa Old Covenant, shadows. Tapos sa New Covenant, may sabi niya, substance. Ito yung book ni Sam Renihan na sinabi niya, from shadows to substance, para sabihin na iba yung shadow, iba yung substance. Iba yung scaffolding, iba sa finished product. Hindi sila pareho, magkaiba sila. At ang sabi ng Baptist, yes, magkaiba sila. Hindi katulad ng sinasabi ng Pido Baptist na pareho lang yan, magkaiba lang ng administration. So, again, ang pinaka-issue kasi dito, well, ang very obvious at evident na application nito or implication is what? Yung baptism ng mga babies, yung infant baptism. Kaya number 2 observations, yung organic unity of the covenant of grace in the Old Covenant and New Covenant. Ito yung pinaniniwalaan ng mga Presbyterians at mga Reformed brothers natin, ng mga Pido Baptists. Pero mga Baptists, Federalists, we see much of the discontinuity. Ito, nakita ninyo yung tinatawag na pagkahati, na tigil. Kanina, masyadong mas na-emphasize yung unity or yung continuity dahil same covenant of grace, Old Testament, New Testament, same. Pero dito, merong malaking disconnect, merong continuity, pero merong emphasis din sa discontinuity. Nagkaroon talaga ng formal covenant of grace sa New Testament at sa New Covenant. So, tingnan natin yung sinasabi natin dito. There is distinction between the Old Covenant and the New Covenant, but only in form, not in substance. Yan ang sinabi ng Pido Baptist Federalist. No? Sabi nila, nakita ninyo, may pagkakaiba lang sa form, pero not in substance. There's always unity in the substance, only discontinuity in administration. Ibig sabihin, di ba, tingnan natin yung kanina. Sorry. Covenant of Grace. Di ba kanina, Old Covenant, New Covenant. Now, pag sinabing discontinuity lang sa substance, dito, sa administration, sorry. Ayan. Yan. Israel, tapos church. But the same people of God. So may discontinuity, but yung discontinuity not really sa substance, kundi sa administration, but the same people of God. Okay? So yun yung discontinuity para sa Reformed Presbyterians. At pakikita natin dito yung pamamalakad ng Covenant of Grace, circumcision, pagdating dito, magiging baptism. Kaya ibabaptize pati yung mga babies nila. Ito yung position, tignan nyo, ni William Ames. Si William Ames siya ang isa sa mga nagpasikat ng covenant theology among the Puritans. The New Testament is new in relation to what existed from the time of Moses and in relation to the promise made to the fathers. But it is new not in essence but in form. Nakita ninyo, ang New Covenant daw, hindi naman talaga siya new. Hindi siya new in substance, new lang siya sa forma, sa panlabas, external. Pag binasa mo ang Old Testament, na sabi niya, I will make a new covenant with you, tapos makikita mo dito, magiging iba na, ganyan, mapapaisip ka, tama ba nasabihin na magkaiba lang in essence, pareho lang in essence, magkaiba lang in form? Di ba? Sa particular Baptist kasi, mapapataas ang kilay nila dito. The Old Covenant is not the covenant of grace because only the New Covenant is the covenant of grace. No, granted na may mga ibang Reformed Baptist na naniniwala na ang covenant of grace nandun na sa Old Covenant, pero karamihan at least ng mga nasa 1689 Baptist Confession, yung mga framers nila, karamihan sa kanila naniniwala na ang covenant of grace ay yung New Covenant. So again, yung covenant of grace, kung ito yung Old Covenant, ito yung New Covenant, nandito yung covenant of grace. Okay? To claim
that the Old Covenant and New Covenant are substantially the same, may organic unity. Ito yung magbibigay lisensya ngayon sa mga, para i-include yung mga physical descendants as members of God's people. Nakikita natin parang malalim masyado yan, Pastor. Pero, nakikita nyo sa church natin, hindi nagiging member yung bunso kong anak hanggat hindi siya nababaptize, hanggat hindi siya nagpo-profess. Meron tayong practice na pinaniniwalaan natin, pinaglalaban natin ng todo. Pero ang tanong, naiintindihan ba natin bakit ginagawa natin yon? On the other hand, tanong din natin, naiintindihan ba natin bakit ginagawa ng mga reform, yung binabaptize nila yung mga babies nila at ini-include nila sa covenant assembly? Part sila ng church. Part sila ng covenant assembly nila. Part sila ng membership. Pag tinanong mo sila, they are part of the church. Kaya makikita mo yung application, yung practical. But the problem is, do we understand why we do things, those things? Why are we doing these things that we are doing? So, ito yung explanation na binibigay natin. Kaya tingnan nyo si Robert Raymond sa A New Systematic Theology of the Christian Faith. Sabi niya, the Reformed Pedo-Baptist position is of course based upon the unity of the covenant of grace and the oneness of the people of God in all ages. The basic premise of the argument for infant baptism is that the New Testament economy is unfolding in fulfillment of the covenant made with Abraham, and that the necessary implication is the unity and continuity of the church. Nakita niyo yung emphasis? Wala kayong makikitang word na discontinuity kasi parang nagtuloy lang, nag-iba lang ng administrasyon. It's the same office of the president, nag-iba lang yung umupo, si Christ na ngayon, then sa Old Covenant, si Moses, but it's the same element, the same substance. Kaya sabi niya, ang basic argument ng infant baptism, kung paano sa Old Testament na si-circumcise ang mga anak ng mga people of God, ganun din pagdating sa New Covenant ngayon. Ibabaptize din sila. Okay, si John Murray, one of the most respected theologians na Reform in the last century, sabi niya, in covenant theology, the argument for infant baptism falls into its place in the schematism which the organic unity and continuity of the covenant revelation provided. Nakita ninyo? Akala natin kasi ang mga text, ang rason bakit hindi tayo nagbabaptize is because wala tayo lang nakitang nagbaptize sa New Testament. That's one of the reasons. But that is not the main reason bakit ang mga Presbyterians o ng mga Reform ay nagbabaptize ng kanilang mga babies. It's more than that. At ito yung pinapakita ko sa inyo. What is the Baptist belief? Tingnan natin ito. Ito yung Pedo-Baptist chart na kinuha ko kay Pascal Denolt. Sabi ni Pascal Denolt, ganito daw kumikilos sa mga Pedo-Baptist. Ito yung Covenant of Grace involving Old Covenant at pati yung New Covenant. Only Israel. Hindi yun sa akin. Okay. So, medyo may konting ano lang dito. This is Israel. This is all nations. Okay, baka makita ko ni Pascal Denolt. Okay. So, ito yung Covenant of Grace. Ito yung Israel sa Old Covenant. Ang New Covenant, all nations. Kung mapapansin ninyo, sakop ng Covenant of Grace yung Old Covenant. Kaya pagdating dito sa Israel, nag-emanate dyan yung external administration. Ibig sabihin, may mga na-circumcise part of the people of God sa Old Covenant, di ba?
si Judas, part siya ng Israel. Tama? So, pero we know na hindi siya tunay na ligtas. Sila yung tinatawag na nagpo-profess na unregenerate. Hindi mga Pharisees ito. Hindi sila, external lang ang administration. And then, yung internal substance, ayan yung elect, regenerate. So, ito yung tunay na mga ligtas talaga. At mga external administration professing unregenerate. Kaya, doon sa stream na yan, makikita ninyo, may mga tunay lang talaga ligtas. Pero, still, part sila ng covenant of grace. Yun yung tandaan natin, yun yung pinakamalaking issue sa mga Baptist. Dahil dito sa chart na ito, part ng covenant of grace ang mga unregenerate. Tama? At least dito sa chart na ito. At yan ang hindi matatanggap ni Benjamin Kitch, ng mga framers ng New Testament, because pag sinabi mong yung covenant of grace may unregenerate, paano mo explain yung new covenant na binayaran ni Kristo at walang mawawala, sabi niya, tapos meron dito na unregenerate? Yun yung hindi katanggap-tanggap sa mga Baptist. Kaya sa kanila kasi, part kasi sa Old Covenant kasi may believer, unbeliever, di ba? Sa loob ng Israel, may totoong ligtas, may totoong hindi ligtas. Kaya ngayon, dahil pareho lang, ganun din, ilagay nila ngayon sa New Covenant, dapat ganun din. So pwede ngayon na yung bata, kahit hindi siya paligtas o hindi siya nag-profess, pwede siya maging part ng iglesia. Nagigets po natin. Merong unregenerate membership doon. Ito naman ang Baptist chart. Ang Baptist chart ay, nakita ninyo, ang Old Covenant ay nandito ang New Covenant. Tapos, nagsimula ang Covenant of Grace, of course, Genesis 3:16, pero nandito lang talaga makikita ninyo na yung Covenant of Grace, revealed lang dito. Ni-reveal. Kumbaga, in-announce. Nagsimula sa Genesis 3:15 yung pag-announce, pero yung talagang establishment, formal establishment, nandito sa New Covenant. Which means, meron difference magagawa yon? Yes, malaki. Ibig sabihin, bagamat may naliligtas dito sa Old Covenant, it is always by the virtue of the New Covenant. It is always by the power of the New Covenant. Pero, ang pagkakaiba nito, yung pagtutuli dito, na part sila ng people of God, hindi mo pwedeng i-apply ngayon dito dahil ito ay bago. May bagong, hindi lang administrasyon, may bagong substance. May bagong rules. Hindi po pwede na dahil yung anak ng believers na Israelita, sinircumcise yung anak. Pagdating dito ngayon, yung physical generation, physical na anak mo, pwede mong maging part ng people of God. Kasi merong pagkahati, may discontinuity. Nagigets po natin yan. Okay, yun yung malaking pagkakaiba. So, alam nyo na ngayon bakit hindi tayo nagbabaptize ng anak ng believer just because anak siya ng believer. Tama? So, I hope na makikita natin ngayon ito. So again, may naliligtas ba sa Israel? Yes, meron. Pero lagi dahil sa New Covenant ito. Okay? Ang mahalaga dito, walang unregenerate sa Covenant of Grace. Part kayo ng church, di ba? May mga tao na discipline, di pala talaga sila ligtas. Paano yon? We believe that they were part of the local church, but they were not part of the true church of God. At hindi tayo nagkaroon ng approval na alam natin na regenerate sila, tinanggap sila sa church. At least tinanggap natin sila sa church in good faith because we believe sila ay totoong regenerate. Tama ba? Ganon ang Baptist theology. Now, nasa ng inconsistency dito? Ang Baptist believers, children in the Old Covenant, are included in the people of God. But, in the New Covenant, believers' children are not received into that status. So nakikita nyo ngayon, ano ang makikita ninyo? Sa Old Covenant,
New covenant, ano pong makikita nyo? Dito, physical generation. Tama? Kasi anak di ba? Sa new covenant, regeneration. So yun ang keyword. Sino maging part ng people of God's old covenant? Physical generation. Sa new covenant, spiritual generation. Hindi anak natin. Hindi yung biological na anak, kundi regeneration, spiritual. Yan yung sinasabi ng mga Baptist na not same substance ang old covenant sa new covenant. Magkaiba. Ang new covenant ay old covenant ay temporal, subsidiary, physical, subservient. The new covenant ay spiritual, eternal. Yun yung kapupuntahan. So, I hope nakita natin yung distinct na yon para makita natin ngayon yung inconsistency. Ang inconsistency ngayon ng Pedo-Baptist Federalism is that yung sabi ni Jeff Johnson na fatal flaw is yung overemphasis nila sa covenantal continuity that makes the old covenant the same substance with the new covenant. Now, ginawa nilang covenant of grace ang old covenant at hindi lamang yung new covenant. Masyadong in-emphasize yung covenantal continuity na para kung paano ang administration or ginawa sa old covenant na people of God, Israel, circumcised, ganito rin sa new covenant. Yan ang sabi ni Jeff Johnson sa napakagandang book niya, The Fatal Flaw of the Theology Behind Infant Baptism. So kung interested kayo pagdating sa pag-aaral ng covenant theology, kailangan maganda mabasa rin ito. The fatal flaw of the theology behind infant baptism is this notion, that the Mosaic covenant is a manifestation of the covenant of grace. This theology misses the mark by stating that the old and new covenants are the same covenant under two different administrations. The obvious distinctions between the old and new covenants are blurred with this hermeneutical principle of covenantal unity. Yun yung pinaka-fatal flaw ng mga Pedo-Baptist. Hindi yung walang text sa Old New Testament na nagbaptize ng bata. Hindi yung text na, yung argument na sa church history, wala naman talaga nagbaptize. Hindi yon. Na nakita daw ang mga baptistry, mga talagang lumulusong, ini-immerse talaga yung mga tao. Hindi yun ang pinaka-argument. Ang pinaka-argument ay ito. Yung hermeneutical principle nila na yung covenantal continuity. Ang old covenant at ang new covenant, same substance lang sa kanila. So kung paano nag-operate sa old covenant, it's the same thing sa new covenant. So pag tinanong mo sila sa New Testament, paano ang worship ninyo, paano ang gagawin ninyo sa church ninyo, pupunta sila sa Old Testament dahil covenant of grace din naman yun. Kukuha sila ng text o pwedeng i-baptize, pwedeng i-circumcise yung anak, ganun din ang gagawin. Okay? So the point is that the hermeneutical principle, the hermeneutical flaw of the system of Pedo-Baptist covenant theology breeds practical inconsistencies that are problematic to new covenant belief and life. May issue ba dito, Pastor, kung ipapansinin natin yung hermeneutical flaw ng Pedo-Baptist covenant theology? Abay, meron po. Dalawa ang i-emphasize ko. Una, ang magiging inconsistency. Number one is, ang mga Pedo-Baptists, they will allow the unregenerate to participate in the sacraments of the new covenant. Tama? Ito mangyayari. I-allow nilang mag-participate ang mga unregenerate sa sacraments ng new covenant. Kung ikaw ay Baptist, sino ang pwedeng mag-participate lang sa sacraments? Answers? Christians, believers. Pwede ba natin i-baptize yung unregenerate, unbeliever? No. Kailangan siya ay nag-profess muna, siya ay Christian muna. Tama? Siya ay ligtas. Okay? Pwede ba nating i-welcome sa Lord's Supper yung mga unbeliever? Hindi, di ba? Kaya hindi po pwede ang sacrament ng Covenant of Grace para sa mga unbelievers. Pero look at the Westminster Larger Catechism. Ang position nila dito. Question number 166.
unto whom is baptism to be administered? Kanino daw? Baptism is not to be administered to any that are out of the visible church till they profess their faith in Christ. So far, so good. But look at this. But infants descended from parents, either both or but one of them professing faith in Christ and obedience to Him, are in that respect within the covenant and to be baptized. Ini-include nila yung physical generation na anak nila na part ng spiritual community. Yun yung fatal flaw ng pedobaptism. Na ang covenant community, which is we believe spiritual community, tama? Na yung mga kapatid ko sa kaliwag, yung mga kapamilya ko sa kaliwag, not necessarily, or yung mga anak ko sa kaliwag, not necessarily, bahagi sila ng covenant community natin because the new covenant is a spiritual community. But in the pedobaptist view, kung paanong yung anak sa old covenant, circumcised at part ng people of God, kahit sila Korah yan, mga anak ni Korah, kahit si Judas pa yan, Pharisees yan, unbelievers, it's okay, part sila. So sa New Testament, sa New Covenant, part sila. Okay. So far, so good, naintindihan natin. So despite the lack of the New Testament text to justify the practice, infant baptism is considered to be a mandate for the New Testament church. Ito yung problem sa pedobaptism. Kahit wala na New Testament text, considered na mandate pa rin ito. Kaya utos daw sa New Testament. Sabi ni Jeff Johnson, covenantal pedobaptists stress the continuity between the old and new covenants. Because of this, they see the new covenant church containing the same principles that pertain to the nation of Israel. What was true in the old covenant must be true in the new covenant, unless directly renounced in the New Testament. Infant baptism, therefore, is a new covenant mandate, not because of any New Testament warrant, but because the new covenant is built upon the foundation of the Mosaic covenant. Alam nyo ba na ang point niya dito is dahil pareho may continuity old at new covenant, ang mangyayari ngayon is magpapatuloy dapat ang infant baptism. Ito ay magiging mandate ng New Testament hanggat walang magsasabi na huwag gagawin. Bakit? Kasi ina-admit ng mga scholars ng pedobaptist, kahit yung mga ablest at mga revered scholars nila, they admit walang text sa New Testament na nagsasabing magbaptize ng baby ng believers. Walang naguutos, walang example, they admit that nagko-confess sila sa bagay na yon. No less than B.B. Warfield, one of the giants of Reformed theology, sabi niya, it is true that there is no express command to baptize infants in the New Testament. No express record of baptism of infants. No passages so stringently imply it that we must infer from them that infants were baptized. So, kung si B.B. Warfield umamin na wala daw express command, walang utos na i-baptize ang infants, walang record ng baptism of infants, walang passages na nag-i-imply sa New Testament na i-baptize sa mga bata, ang tanong sa kanila, ba't nyo ginagawa yon? Dito, magagaling ang mga sagot ng mga revered Reformed theologians. Alam nyo kung paano nila sinagot to? Para sa atin, checkmate na to. Pero hindi. Actually, sa sobrang galing ng explanation na convincing, imbes na sila ang magpaliwanag, tayo daw ang dapat magpaliwanag. Bakit? Ganito yan. Kasi, tinignan ko yung mga records, ang dami rin mga sinabi ng mga ibang katulad niya, na yes, agree ako, agree, tama, walang ganyan-ganyan. Pero, sabi niya, di ba dapat argument yon na pabor sa infant baptism? Sabi mo, paano nangyaring argument yon
pabor sa infant baptism. Hindi nga binanggit. Wala kang utos. At kung naniniwala ka sa regulative principle of the church, tama? Regulative principle of worship, huwag kang gagawa sa anuman sa worship nang hindi explicitly inutos, tama? Sa New Testament, but during the service magbabaptize ng bata, wala palang explicit na utos. Bakit ayaw mong magkaroon ng dance number dito, sasabihin ng mga PIDO Baptist, ay, RPW kami, kung ano lang yung iniutos, ano lang yung explicit na sinabi. Pero bakit during the worship service, nagbabaptize ka ng baby na hindi naman expressly, Ang ganda ng sagot. Ang sagot nila ay ganito. Ito ay argument para sa mga PIDO Baptist because kung hindi ito binanggit, ibig sabihin, hindi ito natigil. Ibig sabihin, hindi ito binawal. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang ang infant baptism noon. The mere fact na walang sinabi, yun ay argument para sa kanila na talagang may infant baptism. So, uso pa naman ang UFO ngayon. At walang nabanggit sa But of course, that's very far sa illustration. Baka ma-offend naman yung mga kaibigan at kapatid nating mga But this is just to make a point, na may practice kasi dati, to be fair, please alisin natin yung argument ng UFO. Because merong context ito na yung mga anak ng believers nga ay nagiging part ng people of God's Old Covenant. So, they circumcise them. So, eto pagdating sa New Testament, kung silent, nagpapatuloy lang yon. Ang argument doon is what we call the argument from silence. So, kaya sabi nila B.B. Warfield, mga iba pa, yung silence sa New Testament, yun ay argument pabor sa infant baptism. Kaya ang dapat daw na may burden of proof ngayon, dapat ang mga Credo Baptist. So, tayo daw ngayon ang dapat magpaliwanag. This is actually their arguments. They're good theologians pagdating dito. So dapat tayo ang magpakita ng dahilan bakit hindi magbaptize ng bata. This concept is so foreign to the New Testament theology that PIDO Baptists had to create additional artificially church categories for the unregenerate members. Di ba totoo naman? Dahil nga aminado sila na hindi naman ito practice sa New Testament, mag-i-include ka ng unbeliever sa covenant people of God, magkakaroon ng problema. Dahil nga unbiblical ito, mapupwersa ka ngayon na gumamit ng mga terminologies. For example, di ba minsan may mga, let's say, mga superhero. Dahil mababait ang mga superheroes, minsan, may makikita silang bata, gusto maging superhero din. O gagawin ka namin ng superhero, pero dahil wala kang tunay na powers, ang tawag sa iyo ay salin pusa. Again, ang argument ko lang dito is an illustration na nagkikreate tayo ng categories, ng mga terminologies, na para ma-include ang mga taong ito. Pagdating sa church, ang mga PIDO Baptists, nag-create sila ng mga terminologies para ma-accommodate yung mga magiging member ng people of God na church na hindi talaga ligtas. Kasi binaptize nila eh. Lahat ba ng binaptize ng bata at lalaki na magiging believer? The answer is no. Lahat ba ng mga anak ng mga Baptist magiging believer? We hope malahat, di ba? Pero alam natin ang reality, hindi. Pero isipin mo sa isang PIDO Baptist Church, lahat yan, member, basta anak. So ngayon, paano yan? Hindi pa siya nag-profess ng faith. Paano yung gagawin natin? Lalaki yan di ba? Let's say, nabaptize siya ng 1-year-old siya or ilang araw pa lang. Tapos let's say lumaki, naging teenager, di pa siya nagpo-profess ng faith. Alam natin, unregenerate siya. Pero dahil binaptize siya ng bata, member na siya ng covenant community. Tama?
Anong tatanungin siya tatanong siya ngayon sa mga deacons? Deacon, pwede ba ako magpartake ng Lord's Supper? Sasabihin ng deacon, ay teka muna, ang Lord's Supper para sa mga believer. Member naman ako eh. Pero alam namin, parang, yes, member ka, pero parang nagigets nyo. So, kailangan ma-distinguish ngayon yung mga members. Meron silang tatawagin ngayon na non-communicant members at may communicant members. Yung communicant members, yun yung mga pwede mag-Lord's Supper. Yun yung mga nag-profess ng pananampalataya. Nabaptize sila ng baby, lumaki sila, nag-profess sila ng pananampalataya. Tayo mga Baptist, hindi muna natin siya ibabaptize kahit anak siya ng pastor, hanggat hindi siya nagpo-profess ng pananampalataya. Naintindihan niyo po? Sa kanila, binaptize na, member na siya, hintayin na mag-profess at yon, nagiging member, doon siya magiging communicant member. Pero so far, kung walang profession of faith, non-communicant member. Now, kung ikaw ay Baptist, paano mo sasagutin ito? Eto, bakit mo i-allow yung first sacrament? Binigay mo yung first sacrament sa kanya, part siya ng people of God. Ba't mo i-withhold yung second sacrament, which is the Lord's Supper? Tama ba? Fair question. Sacraments to ng New Covenant, ng Covenant of Grace. Paano, saan nanggaling yung rason na yung first, di ba, 2 sacraments? Baptism, tapos Lord's Supper. Sinong nagsabing i-check ka sa baptism, pero ex ka sa Lord's Supper? Paano yun? Sino nagsabi at paano ano? Kung pwede siya sa baptism, bakit hindi siya pwede sa Lord's Supper? Let's say, magbanggit tayo ng baby. Andiyan ba si Atara? Let's say si Atara ay binaptize natin, part siya ng Covenant Church. Tama? Dahil anak siya ni Brother Cedric, ni Sister Allison. Kung tinanggap natin siya, part siya ng member, kung baptist tayo, di ba? Like, my daughter, nabaptize siya, pwede rin siya mag-Lord's Supper din. That's consistent. Tama? Consistency. Pero dito, nabaptize siya, pero hindi siya pwede mag-Lord's Supper. Kailangan daw muna ng profession of faith. Meron pa akong sasabihin sa inyo. May isang theologian din, si A.A. Hodge yata nagsabi na, paano po mangyayari na member na siya pero paano yung mangyayari na maglo-Lord's Supper siya? Magpo-profess muna siya ng pananampalataya. Ay, ito na naman, puwersado na naman gumawa ng artificial na category. Alam niyo kung anong tawag doon? Ang tawag doon, kumpil. Kailangan may confirmation muna sa iba. Di ba sa Katoliko? Bago ka makakain ng hostya, magkukumpil ka muna. So sa mga ibang Pedo-Baptist, Reform, ganun din. Merong confirmation. Again, kung Baptist ka, walang ganyan. Hihintayin ng baptism, at pag nabaptize ka, like Renzi, Geneva, nabaptize sila, pwede sila mag-Lord's Supper. Dito, ay hindi. So anong tawag doon? Inconsistent. Pero, ang consistent is, kung inallow mo sa baptism, dapat i-allow din sa Lord's Supper. Anong tawag doon? Pedo communion. Sinong gusto mag-pedo communion sa inyo? This is, I think, the most consistent practice among the Pedo-Baptists na nag-aalaw na ipabaptize ang baby nila at mag-participate dapat sila ng Lord's Supper. Pero sadly, this is just a minority position and a very unpopular position. This is the position championed by Doug Wilson. Sa church nila may Pedo Communion. At maraming mga Pedo-Baptists, Reformed Presbyterians, they are against it. Sino ang nanguna na nag-go against dito? Pinractice to sa kasaysayan, pero pinaglaban. Parang may mali. Isipin nyo, just try to think about this. Lahat ng church natin, lahat, mga anak nating lahat, okay, may mga anak kayo, di ba? Including your adult children ngayon na wala sa church. Kung meron man, sadly,
may totoong ganyan. Pero sana, no, wala. Pero meron kayo. Try to think, binaptize sila ni pastor. Members sila ngayon ng SABC. May kanya-kanya na silang asawa. Pero ayaw nilang magpasakop. Di sila nagpo-profess. So, papaano ito? Lalaki yung church natin by numbers, members sila members. Pero, isipin niyo, magiging payapa yung church? Dadami ang unbelievers. Tama? Dadami. Alam niyo sino nakakita nito? Si Jonathan Edwards. Ganito yung practice ng lolo niya na si Solomon Stoddard. Nung pumunta siya doon sa church nila, they allow yung mga adult members nila na lumaki, na hindi nag-profess, pero dahil members sila, na-baptize sila, they allow yung communion na yon. Sabi ni Jonathan Edwards, no, hindi pwede. Sabi ni John Calvin, ihaharang niya yung katawan niya para hindi mag-partake ng Lord's Supper ang mga taong hindi nagpapakita ng kabanalan. So si Jonathan Edwards, hinarang niya yon. Guess what? Pinatalsik siya sa kanila. Magmula nun, naging unpopular na yun. Kasi, ang nangyayari, dumadami ang mga members sa loob ng church, nagpa-participate, na-desecrate. Kaya to maintain yung sanctity at sacredness ng Lord's Supper, pinagbawal at hindi na naging popular ang Pedo Communion. So, tingin ko mas okay ang Baptist position. Number 2, Pedo-Baptists limit their position only to the immediate offspring. Ayan, ang tanong, paano naman, let's say, no, mayroon bang anak dito na medyo may adult na? Let's say dyan lang, baptize natin at yung church natin tatagal ng 40 years. At binaptize siya, 40 years old na pero hindi nagpo-profess ng faith. May anak po kayo, may, siguro si nanay dito, may ano siya, anak, 40. Just try to think about that. Ang tanong, magkakaroon kayo ng apo. Tama? Yung anak. Paano yung anak? Hindi naman siya nag-profess. Paano yung anak niya? Kasi totoo yan sa Amerika at sa England. Dahil yung mga anak ng mga reform na baptize, part sila ng membership, pero hindi sila hindi sila naging Christian, hindi sila nag-profess. Yung mga anak nila, pero dahil Protestant nation, mag-a-attend pa rin sila at i-claim nila, oy, member kami dyan. So, ano mangyayari? Sabi ni Edward Hutchinson, isang particular Baptist, sabi ni Hutchinson, I challenge any man to give me a substantial ground why the faith of a believer may not now as well in right give right to his children to the third and fourth generation to church membership and baptism as the faith of Abraham did in right in their generations to the privileges of the covenant. So kung meron pala kayong anak, di ba? Pwedeng i-baptize. Bakit? Anong pipigil? Ba't hindi pwede i-baptize yung apo mo? At yung apo mo sa tuhod hanggang umabot sa apo sa talampakan. Di ba? Nangyari na ba ito sa kasaysayan? Yes. Ang mga American Pedo-Baptist churches, they face the problem of having baptized children, lumaki yung mga bata, naging adult, pero hindi sila nag-profess ng faith. Ibig sabihin, hindi talaga sila naniwala at alatang hindi sila Kristiyano. Pero they remained as attendees of their churches, remained as members, part ng covenant assemblies. Whether you call it the visible church, external visible church. So ano nangyari? Ang tawag dito ay, they soon had their own children, which they expected to be baptized as infants. Tama? Anak nila yan eh. Di naman sila naging Katoliko. Di naman sila. It's just, I don't want just to commit. Di ako tunay na, pero, nominal. Pag, di ba sa Germany, ganyan, Lutheran ka. Di ba? Kahit na hindi ka faithful, basta, Lutheran ka. Parang Katoliko ngayon. Di naman maraming mga Pilipino, Katoliko, pero hindi naman sila ka-faithful. So, they have this quandary. Will they be baptized according, saan sila baptized? Yung magulang ba nila may faith? Wala, di ba? Unbeliever, ang magulang nila. Do members sila sa church. Ang babaptize ba sila doon sa lolo nila? So, paano yon? Pwede ba akong gumawa ng example sa inyo, Nay?
yung apo ninyo, pwede bang i-baptize? Dahil hindi natin member yung anak nyo. Babaptize natin yung apo nyo based on your faith. According sa lawless faith. Oh. Ang tawag dyan, yes, ang solution dyan is the halfway covenant. Ginawa yan sa history ng mga churches na Pedo Baptist sa Amerika. They baptize infants. Kung unbeliever ang tatay, nagkasundo sila para hindi mag-decline ng membership at ganito. Baptize natin sila according sa faith ng ating lolo at lola, na Christian, na faithful. So make sure yung mga anak ninyo nasa church para hindi sila mabaptize yung mga apo ninyo according sa inyong faith. Sabi ng Britannica.com, sabi niya, halfway covenant, religious political solution adopted by 17th century New England Congregationalists sa American mga settlers, also called Puritans, that allowed children of baptized but unconverted church members, so ito yung mga first generation na anak, inallow nila yung mga anak nila to be baptized and thus become church members para magkaroon sila ng political rights. Early Congregationalists had become members of the church after they could report an experience of conversion. Their children were baptized as infants, but before these children were admitted to full membership in the church and permitted to partake of the Lord's Supper, they were expected to also give evidence of conversion experience. Yun yung confirmation, kumpil. Many never reported a conversion experience. Very totoo yan. But as adults, were considered church members because they had been baptized, although they were not admitted to the Lord's Supper and were not allowed to vote or hold office. So, itong mga non-communicant members, hindi lang sila nanatiling teenagers. Nanatili silang, dumating sa point, naging adults sila at may mga anak. Dahil non-communicant members sila, they are considered hindi nakaranas ng conversion experience. So yung anak nila, nung sa sarili nilang pamilya, nagkaroon sila ng anak, binaptize ngayon sila on behalf of the grandparents' faith. Alam nyo, naging result? Possible pala, dumating ang time, maraming churches sa Amerika, after 100 or 200 years, ang church na yon ay punong-puno ng unregenerate, unbeliever. Kasi they knowingly accept members na unbelievers, unregenerate. Tama? That's what happened. At yan ang Pedo Baptist Federalism. Tuloy natin sa susunod yung sa Baptist Federalism. Any question about sa Pedo Baptist Federalism? Yes. Tatanggapin natin yung position ng Reformed, yun na yung equivalent nung baptism, let's say lang. Kasi different administration lang. So circumcision, parang baptism na siya, parang ganun. Yung equivalent kung tama yung understanding ko. Pero explicitly sinasabi pa rin ni Christ that they should still be baptized after ng repentance. Sinasabi niya yun sa mga Jews. So, parang double. Meron silang circumcision dahil nga sa pagiging Israelite nila. And under kung different administration, so parang nag-double sila, ewan ko para sa akin, nag-double sila na meron silang circumcision, meron silang baptism. So parang sinircumcise sila ng bata. And then, kung maniniwala sila, meron pa ring baptism. Yeah. Pag tumanda na sila. Ginagawa rin ba ng PWP yun past na, okay, nag-baptize tayo ng bata, pero meron ding command na repent and believe and be baptized. Nagdo-double baptism ba sila? May ganun ba sila? Pagdating sa New Covenant, nung dumating si Christ, doon na inutos yung baptism. So lahat ng mga pumasok sa church ngayon,
they believe that they are the true Israel. Sila yung mga tunay na regenerate. Ibabaptize silang lahat. So kahit circumcised sila. Kasi yun ang preaching ni Peter, di ba? Repent and be baptized, receive the word of the Lord. And they received the word of God, and 3,000 sinners ang naligtas. So, they have to do it din. Kasi nga, nandito na rin sila sa New Covenant administration. Yes, John. Hypothetical question lang ako yung bata na nabaptized on behalf of the father's faith, paano kung yung it happened na yung tatay ay nag-apostate? Meaning na explicitly ay hindi niya na-hinold yung pananampalataya. What would happen to the child na nabaptized? Would he be excommunicated also? Kasi Hindi ko alam exactly yung answer dyan, but I am assuming that no, that would be unreasonable for me na i-excommunicate nila because ang nangyari is in good faith, they receive the faith nung magulang or ng lolo. So kung mapatunayan unbeliever siya later on, it's not the fault of the children. At ang mga Presbyterians, naniniwala akong mataas ang tingin din nila doon sa covenantal continuity. Na kahit na yan lumitaw na unbeliever pala siya, ang promise ng Diyos sa baptism, seal yun eh. Talagang inangkin na siya ng Panginoon doon. Si Deacon Misha muna. Mga deacons muna. Salamat po pa sa teaching. Paano kaya po ma-argue yung ng mga PDUBAP yung text na yung sa Galatians 4:21 to 31 na about doon kay Ishmael at saka kay Isaac na pinapakita talaga doon explicitly na yung seed, may dalawang seed, yung covenant, makikita doon na yung covenant of works, yung kay Ishmael, and then yung kay Isaac po yung sa covenant of promise. So I wonder how they argue the text dun sa Galatians 4:21 to 31 na nakatouch talaga dun sa Mosaic Covenant na explicit na, na may two covenants talaga at mayroong discontinuity sa progressive revelation ng Bible. Honestly, I do not know paano sila mag-argue dito. Well, we believe na itong passage na ito very supportive of our argument, di ba? But if I will have a wild guess, I will guess na gusto na lang ipakita dito na meron pa ring grace doon sa panahon na yon, kahit na sabihin mong they are children for slavery dahil meron namang tunay na ligtas, mag-ooperate pa rin sila na sa covenant of grace at dito lang lumitaw na sila ay ligtas. Nakita, di ba para sa kanila bro, pag nag-offer na sila ng ganon, naniwala na sila kay Moses, yun na yun eh. Parang it connotes na yung kaligtasan, parang pag ginawa nila yung kautusan ni Moses, nagpapakita na sila ay ligtas na. Tama ba? Oo po, pero sa Mosaic Covenant, parang malinaw na, di ba po, parang do this and live. So, all this time, hindi naman po sila din, yung mga Israelites, hindi naman po sila nakakapag-obey talaga perfectly doon sa Ten Commandments ni Moses. Yeah, very very strong kasi sila na they cannot fathom according sa kanila na walang covenant of grace sa Old Covenant. Paano ka maliligtas? 'Di ba? Even yun yung argument ng ibang mga Reformed Baptists na naniniwalang may covenant of grace sa Old Covenant. Na paano mag-ooperate ang biyaya? Kasi even the law is an expression of the grace of God. So that yung mga pagsunod nilang ganon, they are very expressions of their faith in God. So ganun nila i-interpret yon para ipakita na ang Old Covenant ay still part ng Covenant of Grace. At hindi nila talaga tatanggapin na Covenant of Works ang Old Covenant.
Cedric. Sa pag-aaral niyo po ba, regarding pa sa pedo communion, sa pag-aaral niyo po ba, na-encounter niyo po ba na ginamit nilang argument si Judas? That even though Jesus know na magta-traitor si Judas, still inalaw siya sa pagla-Lord's Supper. How much more yung mga innocent covenant children nila naging member. Yeah. Hindi ko na-research, pero kung may matagpuan tayong pedo communion, pwede nating isuggest yan. Mukhang magandang, hindi, totoo. Mukhang magandang argument nga yan. And I assume na they know that. Kasi nga, kung na-allow even yung mga katulad ni Judas na mag-partake ng Lord's Supper, how much more yung ganun. Pero, they believe kasi, sila Dog Wilson, na as part of the covenant people of God, part sila ng covenant people of God. Kaya, dapat sila mag-Lord's Supper. And we say that's more consistent than those pedo-baptists na nagsasabing, baptism lang, wag muna Lord's Supper. Brother, Mark. Tanong ko lang po, Pas, unang-una, yung New Covenant po, kailan po nag-start? Nung nag-resurrect po ba si Christ or nung incarnation po? Kailan po nag-start yung New Covenant? Ang word kasi na ginagamit natin na formally na establish at na fulfill, na complete ay nung New Covenant, 'di ba? Nung si Christ. At sabi ng Hebrews, walang mararatify na covenant hangga't walang death ng testator. So I think it's on the resurrection. Kung nung resurrection po, ang tanong ko po yung sa Acts chapter 19. Nung si Apostle Paul, meron siyang na-encounter sa verse 2, sabi niya, he said unto them, have ye received the Holy Ghost since ye believe? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Yung kausap po ni Paul dito, yung mga nabaptized na disciples ni John. Then sabi niya, and he said unto them, unto what then were ye baptized? And they said, unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him, which should come after him, that is on Christ Jesus. Verse 5, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. So, ibig sabihin po ba, double baptism po ba yung nangyari sa mga disciples dito? Or yung baptized in the name of the Lord Jesus dito is yung baptism of the Holy Ghost? May maganda ako sagot dyan. Si Deacon John yata yung nag-preach niyan. Tama ba, Deacon John, na unbelievers talaga sila? Kung last question po, kung unbelievers po sila, ibig sabihin po ba yung pag-repent nila nung time ni John is hindi totoo? Kung nabanggit po kanina sa lesson, is nasasave yung mga tao nun in the light of New Covenant. Yeah, maganda. Kung ma-remember ko yung sermon mo, parang sinabi mo, sila, di ba? Parang they were not truly, genuinely believing sa, sinabi lang nila yon na parang we just know the baptism of John. Wala silang Holy Spirit, so spurious yung faith nila. Tama ba, John? Can you help me? Thank you. Tatay Peter. In 1928, Philip Mauro wrote a book entitled Gospel of the Kingdom. And scholars call him a dispensationalism. The work is dispensationalism. How does it, parang in line with OC na only Israel. Parang doon silang nakakonsentrate. How do you differentiate dispensationalism from the covenantal theology? Yeah, I think I discussed that nung first last lecture, knowing na marami sa atin ang may pagka-dispensational thinking at galing sa dispensational background. But yung dispensationalism kasi, mas nag-emphasize siya sa discontinuity. Paano nga ng... Yan, tama. Masyado siya nag-emphasize sa discontinuity. Yung pedobaptism, masyado siya nag-emphasize sa continuity. Ang dispensationalism, masyado siya nag-emphasize sa discontinuity, two separate people of God. Ito naman, one people na halos walang pagkakaiba.
naniniwala ako mas maganda yung nasa gitna. Yung Baptist position na reform, which is covenant theology ng Baptist, na merong continuity, pero may discontinuity. Ang continuity is that nagpatuloy ang one people of God, pero discontinuity ay hindi exactly katulad nung sa Old Covenant. So, I hope explain that more sa ganun. Sa susunod po, yung about sa mahabang usapan yan. No? Kasi yun ang importante sa dispensation. Hindi po yung 7 dispensations. Ang hinahati-hati nila yung ano. That's not the main teaching. Ang main teaching ng dispensationalism, dalawa. The church is not Israel. There are 2 peoples of God. At number 2 ay literal GLH, the grammatical, literal, historical method. Literal ang kanilang interpretation. They do not believe sa Christologization or apostolic hermeneutic. At least sa atin, no, na language natin. But they are very good brethren natin. Last na lang. Pas, thank you po sa lesson. I'm trying to follow yung argument natin dun sa pedobaptism na sa mga infant, binaptize sila and then inconsistently yung application nila, parang hold nila yung Lord's Supper. So meron pang communicant and non-communicant. In application sa atin as credo baptism, kung ang isang member na nagpapamember sa atin, tapos we ask kung yung kanyang baptism ay gospel churches, so we allow yung baptism niya, hindi na natin sila kailangang i-baptize dito. Pero pagdating sa Lord's Supper, meron tayong parang aspect na hindi lang necessarily baptized ng gospel church, but meron ding membership. So, sa application natin dun sa Lord's Supper is baptism at biblical na membership. Tama po ba, Pas? Yes, kailangan kasi na merong right na church administration sila. Kaya hindi tayo basta-basta sa Lord's Supper. Kung halimbawa ang church na ito ay walang proper administration ng sacraments, pwedeng tama yung pagkabaptize nila, ligtas sila, pero pagdating sa church administration na hindi na sila maayos, delikado yon. That's why we do not immediately accept them sa Lord's Supper. Okay? So let us pray. Father, salamat sa message na aming natutunan at nawa magdulot to ng kaliwanagan sa amin at mas malalim na interest sa inyong salita. Kabayan mo kami at maging good defender nawa kami ng faith namin at di man kami maging magigaling na kadebate o kaya naman we don't seek na makipag-debate kundi maipagtanggol ang aming faith but at least maintindihan muna namin ngayon and the hope na maipagtanggol namin to pag dumating yung tamang panahon. Salamat Lord, we ask these things in Jesus' name. Amen.